Sa bansa ng El Salvador, may isang kulungan na kakaiba sa lahat, isang kuta na ginawa para ikulong ang pinakamapanganib na miyembro ng gang. Ito ang Sikot Prison, ang isa sa pinakamalaki at pinakamahigpit na kulungan sa buong mundo. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob? Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mega prison na ito. Matagal nang suliranin ng El Salvador ang gang violence, lalo na mula sa MS-13 at Barrio 18. Upang sugpuin ito, inilunsad ni Pangulong Nayib Bukele ang isang matinding kampanya laban sa krimen, dahilan ng pagkakaaresto ng libu-libong hinihinalang miyembro ng gang. Ngunit dahil sa siksikan at lumalalang karahasan sa mga kulungan, kinakailangan ng isang bagong solusyon. Sikot. Ang Sikot ay isang napakalaking kulungan na may kapasidad na 40,000 na preso. Mayroon itong 37 watchtowers, dandang security cameras, mga heavily armed na gwardiya, walang bintana, walang koneksyon sa labas, at may total control sa bawat preso. Isang perpektong pader laban sa pagtakas. Sa loob ng Sikot, wala ni katiting na kalayaan ang mga preso. Bawal ang komunikasyon sa labas. Ang pagkain ay isang beses o 2 beses lang sa isang araw. Simpleng rasyon na sapat lamang para mabuhay. Walang access sa liwanag ng araw. Tanging artipisyal na ilaw ang nagbibigay liwanag sa kanila, walang puwang para sa pagsuway. Kapag lumabag ka sa patakaran, malupit ang parusa, pagkakahiwalay sa madilim na selda, matinding interogasyon, o kaya'y paghihirap sa pamamagitan ng pagtayo ng ilang oras ng walang galaw. Mismong mga dating leader ng gang ay walang kontrol sa kulungan, isang bagay na hindi pa nila naranasan noon. Ang dating kinatatakutang mga kriminal, ngayon ay parang mga anino ng kanilang dating sarili. Ang kanilang pagmamataas na palitan ng takot. Pero ang tanong, ito ba ay tunay na hustisya o simpleng pagpapahirap? Marami ang sumusuporta sa matigas na kamay ni Bukele. At dahil sa crackdown bumaba ng husto ang bilang ng krimen sa El Salvador, mas ligtas ang mga lansangan, lumalago ang mga negosyo, at mas panatag ang mga tao. Ngunit hanggang kailan ito magtatagal? At ano ang mangyayari kapag napalaya ang mga preso? Ang Sikot Prison ay isang simbolo ng kapangyarihan at kontrol, ngunit isa rin itong usapin ng global controversy. Ito ba ang hinaharap ng crime prevention? O isang nakakatakot na realidad? Isang bagay ang tiyak, ang buong mundo ay nakamasid. Ano ang opinion mo sa Sikot Prison?